Magandang gabi, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding po sa ating monitor na si Typhoon Marce with international name na Yinxing as of 11 p.m. araw ng Miyerkules. Patuloy pa rin po ang paglapit ng sentro nitong si Bagyong Marce sa ating kalupaan at nakakaapekto na po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Huli itong namataan 240 kilometers na lamang po sa silangan ng Aparisa, Cagayan at bahagyan lumakas pa 155 kilometers per hour yung taglay niyang hangin malapit dun sa kanyang mata at may gustiness hanggang 190 kilometers per hour na. At mabagal pa rin po itong kumikilos pa west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Kita dito sa ating latest satellite animation, nakakaapekto na po yung mga malalakas na ulan sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley, lalo na sa may Cagayan, Isabela, and Batanes. At meron tayong mga localized thunderstorms na nakikita naman sa natitirang bahagi ng bansa. Kabilang na rin dyan ang Metro Manila kung saan nagkaroon ng malakas na ulan kanina pero wala po itong kinalaman directly kay Bagyong Marce. Base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters pa rin na minomonitor sa malayong parte ng ating bansa over Pacific Ocean at posibleng may pumasok dyan po na panibagong weather disturbance, either low pressure area or mahina bagyo early next week sa ating area of responsibility. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin po pakaliwa or westward in general itong si Typhoon Marce. Nananatili pa rin po sa typhoon category at mababa yung chance na maging isang super typhoon pa. Pero please take note po, no, mananatili pa rin malakas na typhoon ito at nagdadala pa rin po ng masungit na panahon sa loob ng 48 hours or 2 araw. Ibig sabihin hanggang sa Friday ng gabi pa ito nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Within the next 24 hours, posible itong tumama sa ating kalupaan dito po sa may area ng northern portion ng mainland Cagayan, sa may areas po ng Babuyan Islands at maaaring magdikit din po or maglandfall dito sa may areas din po ng Ilocos Norte plus Apayao habang tinatawid po ang malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa ngayon nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa maraming lugar po dito sa may norte, kabilang na northern portion of mainland Cagayan, kabilang na ang buong Babuyan Islands at signal number 3 rin po sa eastern portion of Apayao. Signal number 2 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern portion of Isabela, rest of Apayao, gayon din sa Abra, Kalinga, Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur at signal number 2 rin sa eastern and central portions of Mountain Province. Sa mga nabanggit natin na lugar, asahan po yung malalakas na hangin sa susunod po na 24 oras, maaari itong makasira ng mga pananim at mga maliliit na puno at hindi na natin inaalis yung chance na makasira ito ng mga istruktura na hindi lamang yari po dun sa mahihinang istruktura gaya po ng pawid or kogon, kundi baging sa mga yari din po sa kahoy, posible rin makatumba po ng mga mahihinang poste. At hindi rin natin inaalis yung chance na yung mga signals number 2 and number 3 umangat pa into signals number 4 and number 3 respectively. Habang asahan naman po ang malalakas pa rin na hangin, signal number 1 dito po sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, hilagang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Mountain Province, gayon din sa Ifugao at sa buong Benguet. At signal number 1 din po sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora hanggang sa may northern portion of Nueva Ecija, meron din pong signal number 1. Meron din po mga lugar na walang wind signal or babala po sa malakas na hangin pero makakaranas din ng mga pagbugso dahil dun sa wind flow na tinatawag o yung hangin papasok doon kay Bagyong Marce. Asahan po natin sa araw ng Thursday, meron din mga pagbugso sa Zambales, Bataan and Polillo Islands. Habang actually maraming lugar din po pagsapit ng Friday, dun sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Marce, ang magkakaroon ng pagbugso, Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, eastern portion of Isabela, at buong Ilocos region. Pagdating naman po sa malalakas na mga pag-ulan, asahan pa rin po sa susunod na 3 araw, yung mga heavy to intense hanggang minsan torrential po na ulan. Meron tayong more than 200 mm sa dami ng ulan bukas, araw po ng Thursday, kung saan pinakang crucial part po ito, no, nandun na si Bagyong Marce na sa may Northern Luzon na yung sentro niya, sa may Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Itong dami po ng ulan, posible na talaga magdulot po ng mga pagbaha, malawakang pagbaha, at maring mag-cause din po ng mga pagguho ng lupa dun sa inyong lugar, lalo na sa may Cordillera region. Heavy to intense naman sa may Batanes at sa Abra,
habang moderate to heavy rains or 50 to 100 millimeters po na dami ng ulan sa Kalinga, Isabela, and Ilocos Sur. Pagsapit po ng Friday, November 8, asahan pa rin yung matitinding mga pag-ulan. Meron tayong more than 200 millimeters sa dami ng ulan sa Cagayan pa rin po, sa Apayao at sa Ilocos Norte. Heavy to intense naman sa Friday sa Batanes, Abra at sa Ilocos Sur. Habang moderate to heavy rains pa rin po, 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa Kalinga, Isabela, Pangasinan, La Union, gayon din sa Benguet at sa Mountain Province. So make sure po na coordinated din tayo sa ating mga local government units dahil iba-iba po ang reaksyon ng mga heavy rains sa kanya-kanyang lugar po. At pagsapit naman ng Sabado, ito yung time na nakalabas na ng PAR, itong si Bagyong Marce. Asahan natin ang moderate to heavy rains pa rin naman or 50 to 100 millimeters over the entire Ilocos region. Kaya naman patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, sa susunod na 3 araw sa mga kababayan po natin sa Northern Luzon, mag-ingat po sa banta ng baha at landslides. Sa mga low-lying areas, mataas po ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga pagbaha. Sa mga bulubundukin na lugar sa may Sierra Madre Mountains, Caraballo Mountain Range, and Cordillera Region, asahan din po yung mataas na tsansa ng pagguho ng lupa at doon sa mga kailugan po natin, posibleng lumagasa po yan at umapaw lalo doon sa may areas po ng Cagayan Valley. Para naman po sa gale warning o yung matataas sa mga pag-alon, sa susunod na 24 oras, meron tayong hanggang 11.5 meters po na taas na mga alon. Equivalent po yan sa higit 3 palapag ng gusali doon po sa malayong parte ng Pangpang, sa baybayin po ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan, mga baybayin din po ng Isabela at Ilocos Norte, habang 5.5 metro taas sa mga pag-alon or halos 2 palapag ng gusali pa rin sa may Ilocos Sur, pababa ng La Union, Pangasinan, at hilagang baybayin po ng Aurora. Kapag meron tayong gale warning, pagbabawalan na pong pumalaot yung maliliit na sea vessels, pero kapag meron tayong wind signals, automatically kahit ano pong sasakyang pandagat, pagbabawalan na pong pumalaot. At meron din po tayong banta ng daluyong or storm surge. Dito pa rin po sa may Northern Luzon, meron tayong more than 3 meters na posibleng daluyong dito po sa northern coast of Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, at hilagang baybayin po ng Ilocos Norte, kabilang na ang Pagudpud. So make sure po na umiwas muna tayo na manatili doon po sa malapit po sa Pangpang dahil posibleng pumasok at magagasa po yung mga pag-alon natin, lalo na kapag malakas ang hangin. Meron naman tayong 2.1 to 3 meters na taas ng mga pag-alon or daluyong sa baybayin pa rin ng Batanes, eastern coast of Cagayan, kayon din sa may Isabela, at sa kabilang banda, western coast of Ilocos Norte, at buong baybayin po ng Ilocos Sur. Habang sa hilagang baybayin po ng La Union, posible naman ng 1 hanggang 2 metrong storm surge. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 3 hours, meron po tayong update regarding sa heavy rainfall warnings at sa ating mga bulletins regarding po kay Bagyong Marce. At ang next live update natin ay alas 5 po ng umaga. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo.